And Aha. kung gumana, papabor pa sa kanila kasi dito yung TC Brothers mamaya sa BO5 na yun. Pero tingnan natin kung ano mangyari dito. Again, this is TC Brothers versus Import Esports na naglabas ng bagong hero itong si Kyrie. So hindi ako magtataka if magiging marami-rami ang gagamit ito sa rank games mamaya. Alam mo na-imagine ko, pagka-pick ng Kyrie, yung ngiti ng Import Esports matatawa pa natatawa pa Pagka-pick ng yung Kyrie, nangaasar pa, oo. Pagka-pick ng Saber, tapos yung nasa isip mo kanina na, kung manalo, itry natin kung manalo, feeling ko tatawanan lang din nila kung manalo eh. Ayun nga. Hindi. Ay, Na parang, ayun lang. Aray. Ay! Peter! Sanji with that aggressive flicker on. At si Baloyski ang unang nadali doon sa rotation o doon sa ginagawang pokes ng duo mid ng TC Brothers. Ang hirap din talaga, no? Kapag isa kang Marcel sa early game, ramdam mo yung poke eh. Napakasakit talaga. At napakalambot talaga ng isang Marcel sa early game na to. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Again, I'm excited to see how will Import Esports pull off this Kyrie Saber. Lalong-lalo na mukhang ang ikot niya ay hindi muna sa dadalaw ng silent. Pero pwede kasi sa taas, no? Force the Purify against Marco. Pero parang hindi ganun, no? Parang sa Turtle. Sa Turtle, ibubuhos lahat. Or pwedeng umagaw ng prop. Hindi, ito, tutuloy nga. Papatawirin lang ng bagya yung minions para makapwesto. Lala ni Chamui. More than half HP. Chamui Ay, si is there. Chamui! Yung triple sweep. Siya yung binigyan. Anong Harley? Uy, Anong Kinupya. Eve? Kaso may dalawang parisukat na nag-aabang doon. At mas Oh. nanaig pa yung doon sa nangopya lang. Ngayon si Kirk ay lower HP na rin. Naipit pa doon si Flap and Chessman. Ang TZ sa TZ Brothers. Nakuha ng Import Esports yung panalo doon. Ay, laban na naman! Laban na naman! Email na email talaga dito ang mga players. Pero again, Import Esports gonna be winning that team fight. Pero yung turtle objective ay nandito sa TC Brothers. Parang, nandun ulit tayo sa punto na we can expect na macro ulit ang ikakalamang dito ng TC Brothers. Meaning for Import Esports, technically, the strength is in the micro sa mga team fights. And yun na nakita natin dito, especially Few. Ganda ng pestuhan niya kanina. Pero ngayon ay nakita ni Kyrie ang Young Goat na bigyan. And that is good para dito sa Import Esports. Sasalubungin ni Flap. Welcome back to the Philippines. Pero yung problema ay walang pakiyata doon si Kyrie. Walang paki si Kyrie dun sa makukunan ng miyembro ng TC Brothers. Pero papasok, hahabol si Baloy, hahabol si Chamui. Pero again, walang paki dyan sa makukunan ang Import Esports. Nagpaki sa kritiko. Diba? Hindi naman niya kakampi lang sarili niya, pero si Kelra Aiso payaw na doon sa dance floor na nilatag ni Few Chamui with 25% HP na paggamit na si Chessman ng kanyang Deadly Magic. Still buhay naman si Baloyski. And Import Esports, kung usapang aurahan, lamang ng 100 sabihin natin ng TC Brothers, pero inaaurahan nila ang TC Brothers. Nakakatakot na rin lumabas doon sa mga bosses o magpakita sa Import Esports kasi may threat na ng one shot, one kill mula doon sa isang Saber. Tama ka hindi magandang target yung kay si Super Okram dahil hindi matutuloy yung triple sweep Triple sweep lang yun hindi mauubos Sweep, diba? Tatlong Oh. sweep, diba? Hindi matutuloy. Pero kung matutuloy, edi triple sweep yun. Diba? Tama. So tingnan natin kung anong matutuloy dito sa Turtle fight. Kelra, sinuzone out ni Flap. Flicker out mula kay Kirk. Turtle ay mapupunta pa rin sa Young Goat. Pero mukhang laban na naman ang gusto ng Import Esports. Nakita si Chamui, mukhang isusunod si Flap. Pero lalayo lang ng konti. Pero May naman! pasok si Kyrie! Dun sa likuran nakita si Sanji. Import Esports once again winning the team fight. Pero sa TC Brothers yung Turtle. Nai-imagine ko yung muka Ay. ni Kuya Kyrie na tuwing umuulti
tumatawad na kangisi sa mga members ng TC Brothers. This may seem like a disrespect, pero in totality, in reality, respeto nga to eh. Kasi ayaw nilang madali nung Harley Ultimate at nung mga damage dealers ng TC Brothers. Ito yung direct pa sa diretso na sagot doon sa ginagawa nila. Literal na super straightforward nung ginagawa nila dito. And sobrang amazed din ako kung paano siya nakakahanap ng tamang target. Kasi sinusubsob ni Flap yung sarili niya, same as JP. Pero yung pagtitiis niya na hindi iyan yung bibigyan, grabe lang din talaga. Pero grabe din talaga yung ginagawa dito ng dalawang teams natin. 2 laban sa 3. Pero nakaabang kasi si Kairi nakita sa Donnie Tamuhi. Nakakaramdam pa rin naman. Pero sabay pa nakita as Blazing Duet gagamitin ni Okram para mapatay itong si Kelra. Lamang ngayon ng Easy Brothers, kulang ng isang miyembro ng Import Esports at yung gold lane pa nila ang nabigyan. So this is good para sa TC Brothers. Ang malupit sa ginagawa ng TC Brothers, they're still holding to that lead. Even if it's just a small amount, Totoo. hinahawakan pa rin nila, di nila binibitawan. And they're still Lapit na. finding Ayan. ways on how to Unat! maximize this lineup. Hindi pa rin namatay si Flap. Revitalize. Coming in from Chamuhi. Grabe. Dagdag na naman sa listahan ng kasalanan ngayon. Yung 30 lang pwedeng paglabanan dahil nakahanda na rin naman yung dalawang kupunan. Ngayon nakasilip lang si Baloyski, si Kirk, si Flap, and even si Pew. Kinopya niya yung RWM, and si Kairi ay pwede mag-abang ng kanyang target. Ngayon 5 sa 5 ang pwedeng maging tagpo. Ngayon si Baloyski pumasok namin ng RWM from Pew. Wala silang nakuha sa engagement na gusto nila, and Chessman will secure the turtle now. Going in for the chase. Baloyski, lower HP, and is down to the hands of Chessman himself. And the turtle ay hawak pa nila. Lumobo na sa 3,000 ang kalamangan ng TC Brothers. Sumugal sila para mahuli sana si Sanji, pero grabe din talaga ang Lone Stallion. Pero si Kairi once again doon sa likuran kasama si Kelra. Kung ito yung counter na gagawin ng Import Esports, ala natin wala nang bawi, pero nag-antay lang pala ng perfect time para lumaban. Kasi inaakala nating wala nang mangyayari, biglang mang susurpresa ang Import Esports, getting 3 kills. At mukhang hindi lang kills ang gusto nilang kunin, pati yata yung Torre dun sa gitna. Chessman! Si Chessman lalayo ng onte, tatry dumepensa, pero blung bumalik siya, nakasalubong bigla yung dati niyang tropa. At ngayon si Pew hahabulin din ni Flap, pero grabe na yung bawian. Mukhang dito yung makakabawi muli ang Easy Brothers. Inaakala nating panimula sa Import Esports Ito ay naman! hindi, mababaliktad muli. Pero nandito si Super Okram, tatry niyang bumawit, kunin muli ang momentum para sa kanila. TZ Brothers will win once again. Low health na mga miyembro dito ng Import Esports. Gugulong lang si Chamuhi para lang maka-zone out sa mga miyembro ng Import. Yun nga yung sinasabi natin, hindi si Marco ang pinakamagandang target. Yes, napopurify ang triple sweep, pero tumutuloy yung damage. But the fact na makakagalaw ka instead of being immobilized at all, teka lang, lumaban na naman, nandiyan na naman yung dance floor, RWM sa saban, force ay tutuloy sa pagsaya si Kelra. Doon kay Chamuhi, gapiso yung buhay, pero buhay pa rin si Flap. Unat ni Nandun Flap! lang sa muka ng Ay, Import bigla! Esports, pero patay sa kamay ni Kelra. Ngayon merong triple sweep na pag-iingatan itong si Super Okram. Bumawi na naman ang Import Esports. Baba na naman sa 1,000 yung kalamangan. Grabe talaga tong laban na to, at si Carl naghahanap doon pero naaabangan siya ni Kairi at makukuha ni Kairi yung kill. Walang retribution ng order dito ang TC Brothers, pero for sure lalaban pa rin to. Ganoon katindi itong laban natin na si Kirk. Hindi na nakatalon, nabura na sa ere, hindi na natuloy yung pagdakdak pa, pero si Chamuhi ay napakakunat lang din. Kelra, nilatag na yung dance floor, sabay gamit ng Blazing Duet dito ni Super Okram, pero si Chamuhi hindi, si Baloyski yung Buhay naipit pa si na Okram! kita, pero si Kairi once again ay makakahanap na naman ng kill. Palitan sa Flap? palitan, si Flap gustong bumawi, si Flap na napakakunat gustong pumatay.
Kaya naman sa ngayon, tila ba wala pa rin makakakuha ng Lord. Import Esports, Kyrie, pinatay si Carl Tacey bago magka-Lord. Expected mo na makukuha na nila yung Lord, pero yung ginawa ng TC Brothers, naguluhin at lumaban kahit 4 lang sila doon. Made it possible for TC Brothers na mabuhay pa si Chessman at sila pa yung may hawak ng control doon sa Lord. Ngayon, 5-5 muli. Wala ulit patay. Back to square one. At naghahanap pa rin kung sino nga bang makakalamang. Chamuhi na ispataan ni Baloyski, pati itong si Flap. Pero si Chessman, kokontrolin muna niya yung long lane ng bahagya bago siya bumalik doon sa Lord. Wow, shot call na naman ni Kuya Chessman eh. Huwag muna tayo pasikat. Kyrie Focus muna tayo sa macro. Focus muna tayo sa minions. Samu, Kyrie! nakita doon sa likod si Sanji! Nakita ni Kyrie si Sanji once again, pero ito yung bawi. Super Okram. Ngayon, na-freeze ng bahagya. At si Kyrie nabigyan din. Pero gustong bumawi Winter dito. Crown! Winter Crown! Pero hindi pa rin. Mabubuhay doon. Itong si Super Kelra! Okram, bawian lang talaga. Pero si Kelra once again, the gold standard, Si ipapakita dito na kaya pa rin niya. Pero nandun pa rin si Flap. Ubus! Para kunin ang lead at si Chessman dito ihahabulin si Kirk. Talon, laban, itatry pa rin i-sustain. Itatry pa rin ni Kirk i-sustain pero hindi niya nakakayanin pa. And with that Baloyski. being said, TZ Brothers ang natira. Kaya naman TZ Brothers magsisimula ng Lord pero sisilip si Baloy. Tatry niyang guluhin dito yung pagkuha sa Lord ng TZ Brothers. Sabay respond. Sunod, nandito na si Kyrie. Low health na yung Lord. May kinopya pang Patay si Lord Sanji! relationship yun na gamit niya pa muli. Ngayon, Retribution na lang yung labanan. Retribution na lang at si Carl TZ ang makakakuha ng Lord. And TZ Brothers will get the win. Will shift the momentum on their hands. Import Esports gustong bumawi dito pero lamang na ang TZ Brothers. Di pa sila tapos. Matapos makuha yung Lord, dediretso sa gitna na gusto nang tapusin yung labanan dyan. Si Baloyski, Kelra at si Kirk. Naipin ang Dark Wave si Flap. Nandun yung mga Chrono Dashes na Summer Force na ginamit na rin. Chabuhi with that roll. At nandoon si Chessman sa may bandang kilid. Wala siya na target na kanyang Deadly Magic. Kelra ay buhay at di sa mga mga baraha. Pero mabalik si Chessman. Atras muli. Napakakunat ni Flap. Kanina pa siya nasa mukha ng Import Esports at hindi siya mamatay-matay. Grabe yung laban. Actually, lamang na ngayon ng TZ Brothers kasi nakikita natin na hindi lang micro yung pinapanalo nila, hindi lang teamfights yung pinapanalo nila, even objective takedowns nasa kanila. Kontroladong ngayon ng TC Brothers. Itong laban na to. Tinatry bumawi ng Import Esports. Baloyski, low on health. Nandyan na yung tunay na real world manipulation sabay pasok dun sa base sa kinopyang real world manipulation ni Pew. Pero hindi matatakot si Super Okram pasukin yung loob ng base. Hello Cap, I miss you. Hello Cap, tinalo namin kayo kahapon. Mukhang ganun pa rin ang gagawin ng TZ Brothers as they will win against Import Esports dito sa larong to.